So, hello mga kaprobinsya. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw na ito mga kaprobinsya, meron kami ditong tira-tira na gulay. Ayan, no? So, mga kaprobinsya, ito yung ibibigay ko sa aking mga native pigs. So, para walang sayang. Ayan. Ayan. So, konti lang. Ayan. So, ayan. Makain sila. Ayan mga kaprobinsya. So ayan mga kaprobinsya, ngayon is nanibago sila na ganyan yung pinapakain ko sa kanila. So sinasanay ko sila mga kaprobinsya para mas maganda at meron silang mga makukuhang vitamins at nutrients. Ayan. So yan, dito kumakain yung isa. So yan mga kaprobinsya, yung mga ano na ito, mga pinapakain ko sa kanila na ito mga kaprobinsya is sayang lang din naman kapag itapon. So itong mga ano na ito, like ano tawag dito, yung kalabasa at saka patola mga kaprobinsya is marami itong mga vitamina na makukuha sa ano, sa balat nito at sa kanyang mga laman. So ayan. So mga kaprobinsya, sinishare ko lang sa inyo na kapag meron kayong native pigs, so pakainin nyo lang sila ng ano, ng mga kalabasa kapag merong mga tira-tira. So yung kalabasa is mayaman siya mga kaprobinsya sa fiber, potassium, magnesium with high water content. So ayan, yung patola naman o lupa is mayaman siya mga kaprobinsya sa vitamin A, vitamin C, vitamin K, fiber and minerals. So ayan. So, yung ating mga ano, mga native pigs is may pambato talaga sila sa ano, sa mga tawag ito. Sa pabago-bago ng klima kapag pinakain sila natin ng ganito. Yung mga ano, mga tira-tira or mga patapon na pwede pa nating mapakinabangan na ipakain sa ating mga alagang native pigs. So, ayan. So, ngayon dito sa kabila marami pa yan, oh. Pero yung tatlo is dun. Lumipat sila. So, mag-isa na lang siya nagmumukbang dito. Ayan. So, meron itong mga maliliit, konti lang na yan, oh, na balat ng carrots. Ayan. Ayan. So, kasi mga kaprobinsya, ilang buwan na rin kasi na hindi ko sila pinapakain ng ano, tawag ito, ng ganyan, ng balat ng ano, balat ng tawag ito, ng squash or kalabasa. So ayan, nanibago sila. So nilipat natin doon sa kabila. So ayan. Kasi nanibago yung mga maliit na ito. Ayan. So yung malalaki na ito mga kaprobinsya kasi sanay siya. Nung bata pa siya, yan ang pinapakain. So ayan. Ayan. Ayan, kumakain din sila. Pag meron silang kasama na kumakain, ayun. So yan, meron pang natira doon, ayan. Pero konti-konti na lang yung natira. So yan, pinakain ko na lang siya ng ano, ng darak ng mais at saka merong commercial feeds. So yan dito rin. So yan dito yung naubos mga kaprobinsya is yung balat ng yung ano, yung squash o yung kalabasa. Pero yung walang balat ng patola, ayan, meron pang natira. So ayan. So kasi ito yung mga ano, yung mga biik na ito na maliliit is nasanay kasi sila sa dahon ng ano, dahon ng ano, Madre de Agua na tanim ko. Ayan. So, tapos dahon ng ano, ng saging. So, ayan. So, paunti-unti lang. So, nung meron kami kasing mga ano, mga tira-tira, ayan. So, yan yung pinapakain namin sa kanila para masanay sila. So, kaso, itong mga maliliit na ito
is bago lang kami nag tawag dito, nagluto ng ng lupa or yung patola na yan. So nanibago sila siguro sa sa balat ng ng patola. So ayan, hindi nila kinakain yun. Pero mas naubos yung mga yung kalabasa. So at ito naman sa sa kabila na ito, siya kasi nasanay siya sa mga sa mga tira-tira na na pagkain. So maano siya talaga. Kumakain siya talaga ng ng tawag dito ng mga gulay. Ayan. Ayan. So yan, meron pang natira doon. Kunti na lang yan. So pag maubos yan at wala na siyang pagkain dito, is kainin niya rin yan. So yan talaga mga kaprobinsya yung ng mga native pigs, na kung meron tayong pakain sa kanila na mga gulay o balat ng gulay, ayan. So wala talagang tapon at wala talagang sayang kapag meron kang alagang native pigs. Kapag sanayin mo lang sila na pakainin ng mga gulay. So ayan. Ayan. So yan ang sabi nila ng mga kaprobinsya, yung mga native pigs daw kapag pinakain ng mga gulay is maganda yung quality ng meat, pero maano talaga sila, hindi talaga sila laki. Hindi po. Hindi talaga mga kaprobinsya. Yan, kasi yung mga native pigs, kapag pure na native pigs, hindi talaga sila laki. Pero kapag na-crossbreed na sila mga kaprobinsya, at nasanay na sila na kumakain ng mga ng ganyan, mga balat ng ng mga tira-tira natin ng mga gulay, at pinapakain natin sila ng mga ng tawag dito yan, ng darak ng mais at saka darak ng palay at merong konting commercial feeds, lalaki talaga sila mga kaprobinsya. Yan talaga yung yung mga native pigs dito sa amin, kasi crossbreed na wala na dito. Siguro meron pa ring natira ng mga native pigs is doon na yun sa mga mataas na mga bundok-bundok. Pero dito sa amin yung yung mga native pigs dito is na crossbreed na rin sa mga sa iba-ibang lahi ng mga ng mga baboy. So yung ibang native pigs is malalaki na dito sa amin. Yan, katulad nito na crossbreed siya sa sa durok na na kulay itim. So yan, itim yung katawan niya, kasi yung iba kasi sabi kapag itim is talaga dito sa amin yung tawag ng mga ng tao dito sa amin is native. Pero hindi nila alam mga kaprobinsya na merong durok na kulay itim. So ayan, yung mga ganito sa amin is na crossbreed na sila sa durok. Ayan. Ito, ayan. So, ayan. Kasi ito yung mga, ito naman sila. So ayan na crossbreed din sila nito sa sa mga tawag dito, siya kulay brown na durok. Ayan. So yan yung mga kanyang katawan naggas. Parang may kulay itim yan na maliliit. So yan. So ito naman, yan. So ito yung durok, malaki yung kanyang tainga. So yan talaga akala yung ng durok, kasi minsan merong durok talaga na maliliit yung tainga, minsan merong malalaki. So yan, na-crossbreed siya sa malalaki na tainga na durok. Pero native, yan siya, na-crossbreed siya sa native mga probinsya. Yan. Although dito sa amin mga kaprobinsya, yung native at saka yung yung baboy na tawag dito mga kaprobinsya na tawag na although maraming nagko-comments sa akin na yung mga native pigs daw is mas mahal kaysa sa sa mga sa mga baboy na malaki na ito. Dito sa amin mga kaprobinsya, pantay lang din yung pagbili. Kahit native, kahit high-poor na baboy, pantay lang din yung pagbili dito sa amin. Minsan nga yung native na ito mga kaprobinsya, so meron nagko-comments, nakita ko doon na mas mahal yung native. Mga kaprobinsya, siguro sa lugar nyo. Pero dito sa amin, minsan yung native mga kaprobinsya is tinatawaran pa kapag bumili sila ng biik. So yan. So mas mahal dito sa amin ngayon yung mga high-poor na baboy, pero yung mga native minsan tinatawaran pa nila kapag magbenta ka kapag biik. So yan.
So, ayan talaga mga kaprobinsya ang mahirap na sa isang sa isang farmers na yung mga yung mamimili, tinatawaran pa nila. Kasi pag magbenta na sila doon sa bayan, sobrang mahal. Yan, kapag makapunta na sa farm, mas mahal na rin kapag ibenta nila sa farm. Yan, kapag dito sa amin, mayroong farm dito, siguro sa kabilang bayan pa yun. So, yung bentahan nila ng ng biik na ganito, na crossbreed na native is 6,500. O minsan ganito kalaki mga kaprobinsya, 8,000 na ito. Yan. So, yung iba kasi mga kaprobinsya na although meron silang mga pangalan, kasi kapag meron ng pangalan yung isang farm, mga kaprobinsya, mahal talaga mga kaprobinsya yung kanilang yung pagbibenta nila ng mga biik. Pero yung iba kasi mga kaprobinsya na farm, hindi naman sila nagpapalaki ng kanilang biik at hindi naman sila yung iba kasi tawag dito is nang bibili sila sa mga sa mga malayong lugar, tapos na sobrang mura, tapos doon sa farm nila iimbak, tapos kapag merong magbibili or lilitsunin, benta, sobrang mahal talaga mga kaprobinsya ng pagbebenta nila. So yan. So yan talaga ang mga dito sa amin mga kaprobinsya, na yung mamimili dito sa amin, na merong pumupunta dito, yan talaga yung yung sinasabihan ko yung mga nag-aalaga ng baboy, na katulad nito, meron dito pinapaalaga ng mga baboy na native dito sa lugar namin mga kaprobinsya. So yung ibang nag-aalaga, sinasabihan ko na wag sobrahang baba yung pagbenta ng biik, kasi kawawa talaga sila. So ayan. So kapag magbenta ka dito mga kaprobinsya ng biik, minsan kinukuha nila ng 3,000. So sobrang mura talaga mga kaprobinsya. So kawawa talaga yung mga farmers. Yan sinasabi ko, wag babaan ng yan, siguro mga 4-5 okay na yon kung maliit. Pero kapag malaki, Diyos ko, ibebenta talaga ng ng 5,000 o 5,500 or 6, kasi kawawa yung nag-aalaga. Yan talaga kasi mamimihasa talaga yung ibang mamimili kapag ganyan talaga yung yung gagawin ng isang farmers dito na magbebenta ng mura. So ayan. So yan talaga, tinuturuan ko talaga yung mga dito, yung mga nag-aalaga ng mga baboy o ng mga baboy ni Tito, na kapag may bibili na mura, wag ibenta. Kasi sabi nila is mura na daw yung karne. Diyos ko mga kaprobinsya, yan na talaga yung kasabihan ng ibang mga mamimili na mura. Para kapag ibenta nila doon sa kabilang bayan, sobrang mahal. Yan. Yan, so dito tapos na din kumain. Yan. Kinakain niya rin yung kalabasa na natira. So yan, dito naman, ayan, tapos na din silang kumain. Yung natutulog na yung isa. Ayan si Buri. So ayan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!